everyone, tignan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. We have this one. I don't know why, but I'm sensing reverse, but it's not really reverse. Okay, and we have forgive in reverse. We also have this one. Okay. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Focus ka lang sa ginagawa mo sa ngayon at someday ay aasenso yan. So, siguro sa ngayon, you are seeing na parang hindi ka maasenso. Parang you're not standing in your power. Pero, paputungo yan dito sa kagandahan. Kaya na-sense ko when I hold this one reverse, kasi baka iniisip mo na walang patutunguhan yung ginagawa mo. But yet, I kinda like feel na yung future is maganda. Sa umpisa lang yung parang nakita mo na walang achievement, okay? So, we have the hate. So far, pinapalahanan ka ng Panginoon. If ever you're doing something that you really like, you really love, as long as hindi naman yun nakakasira ng ibang tao, wala ka naapakan, then okay, go after it because that is something that you love to do and on alignment with you. Okay, and I kinda like sense sa kailangan mo magtiwala. Tiwala lang, okay? So we have the seek in either way. We also have the issue. So wag kang mag-seek ng issue. Kasi siguro naghanap ka ng dahilan. Remember, may kasabihan tayo na kung ayaw, maraming dahilan. Diba? So, siguro tinatanggihan mo kasi baka naman may mga naiisip ka na hindi maganda. Okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag mo isipin yung mga issue na hindi naman dapat isipin. Avoid seeking for something na ikasisira ng iyong paboritong gawin. Okay, na hindi nakakasira ng kapwa, even sa'yo. Okay, basta something that is good, okay yun. Alright? So, with the forgive in reverse, maybe some of you na inisip nyo na parang ayaw mo na nung trabaho mo or nung negosyo, kung ano man yan. Okay? So, with the forgive in reverse, ibig sabihin lang nun, wala kang dapat pagsisihan. Baka kasi nangyari dito, pinagsisihan mo na you're into that, ginagawa mo, lalo na sa negosyo, syempre, naglabas ka ng pera doon. Okay? Iba sa inyo ay nagsisisi. Ba't ka naglabas ng pera doon? Hindi naman nag-bloom. Okay? Pero I kinda like sense sa ngayon siguro hindi pa timing for that. Parang pinaghahanda ka. Ituloy mo lang. At darating ang panahon at magbe-bloom yan na negosyo. Kasi na alignment yan sa gusto mo. So, avoid seeking for issue. Yun ang nasa sense ko. Okay, so yung mensahe ng Panginoon, huwag niyong iiwan yung something na gustong-gusto niyo talagang gawin. Okay, kasi someday aangat yan. Avoid thinking of issues na makakasira dito sa ginagawa mo sa ngayon. And I feel like you need to let go of the outcome is what I sense. Kasi baka nangyayari is agad kayong tumitingin ng positive outcome. Okay? Paalala lang na hindi lahat ng negosyo nag-bloom agad. Diba? Nagsisimula yan sa maliit. Minsan pa nga years ang, tinatagal bago talaga mag-bloom. So, wag kang masyadong harsh. Okay? Sa ginagawa mo. Basta tiwala ka lang and push forward, okay? So, as long as it's on alignment talaga sa talento mo, sa gusto mo, basta something that you really like, love, and so on, go! Basta wala ka natatapakan, ha? O basta hindi mo nagagawang
pahirapan yung sarili mo. So, avoid what is bad. Remember that always. So anyway, that's it, and God bless all of you.